Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong November 14 taong 2024. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Bonk at mapapansin po natin na siya ay bumuo ng mga malalaking bullish candlestick. Yan, at ang taas po ng kanyang inangat. At yung balita po kasi natin na nagdulot sa pag-angat ng presyo ni Bonk ay mukhang malilista daw po itong si Bonk kay Binance. Yan, sa Binance US. At yan po yung parang nagdudulot po ng hype kung bakit siya nakakaranas ng price surge na nakikita natin dito sa ating daily chart time frame na ito. Ayan, dami po niyang binasag na mga resistances. Kaya yan, yung huling projection pa natin dito ay noong pang October 31. Kaya update po natin yan. Pero bago po natin gawin yan ay update po muna natin yung mga nabasag na mga resistances natin dito. Ayan, yung mga resistances po natin dito ay mga kulay green. Ayan, harang po ito sa itaas ng market price ni Bonk at nagsisilbi itong yan yung harang. Sinasabi natin harang kasi kung pag sa tuwing lumalapit po or bumangga po ang market price ni Bonk sa mga resistances ay marami pong handang magbenta rito. Kaya nahihirapan po siyang tagusin ito. Pero pag nagagawa niyang tagusin ito, ibig pong sabihin nito ay na-overcome po ng mga buyers yung mga sellers. Ayan, yung mga support naman ay dito naman, harang naman po ito sa pagbagsak ni Bonk. Ibig sabihin ay marami pong mga buyers or handang bumili sa mga support price natin dito. Kaya ayan, dito ang daming nabasag kasi nakaranas po ng isang mabilis na price surge itong si Bonk. Kaya kailangan yung mga nabasag po kasi na mga resistances natin ay magiging support. Ayan, magsisilbing support. Pero pag yung mga nabasag naman na support ay magiging resistance. Kaya yan, pinapalitan po natin yung kulay ng mga ito. Kaya yan, dami pong mga na-trigger na ating mga sell pending order. Na-trigger po ito noong November 10. Ayan, sa presyong 40 digits 2452. At dito naman, ayan, yung bumuo po siya ng malaking candlestick. Dalawa yung na-trigger na sell pending order natin dito. Yung ito naman sa 40 digits 4277, sayang, hindi po umabot yung karayom ni Bonk dito. Ayan, hindi umabot. Nandito lamang po sa napakalapit na, pero wag po tayong mag-alala kasi sa tingin ko sa paparating na araw ay solid po niyang babanggain yung ating minor support dito at minor resistance dito, at sa tingin ko ay baka mababasag pa niya ito at aakyatin niya yung sunod na major resistance line natin dito sa itaas. Ayan po ang 40 digits 4800. Ayan, wala na po tayong major resistance dito sa itaas, kaya kailangan po nating mag-set up or again gamitin yung Fibonacci indicator para malaman yung sunod na mga resistances natin dyan sa itaas. Ayan, set up po muna natin yung sunod pala na mga resistances natin. Kailangan po nating lumipat dito sa dito po sa ating yan, gawin lamang po natin itong visible sa daily chart. Yan, kailangan po nating mag-set up ng mga resistances natin dito. Yan, gamit ang Fibonacci indicator. Yan, dito po natin kukunin yan. Ayan. Tsaka gamitin natin yung horizontal. Ayan, dito natin ilalagay yan. Support. Ayan, sa 0.786. At tsaka ito na po ang resistance natin. Kaya kulay green na po yan. At tsaka sunod na resistance naman natin ay dito. Ayan, hanggang dito lang sa 1.618. Ayan, dalawa. Or pwede naman dito pero masyadong mataas na yung 2618. Pero lagay na lang natin. Ayan, yan po yung mga resistances natin. Tapos balikan po natin yung daily chart time frame natin. Ayan, adjust po natin yung support natin dito. Ayan, lagay na lang natin dito.
At saka ayan, yung support na ito ay nagsisilbi pa rin po ngayong isang resistance ngayon dito. Ayan. Or dito muna. Ayan, pero ayan, sana lang natin ay ilipat kung pag na-trigger na po yung ating sell pending order dito. Kaya ayan, yan yung ating yung sunod na ating resistance ay dito na po sa 40 digits 732. Kaya ayan, magbebenta po tayo diyan. Kaya ayan, hanggang dyan lang muna. Ayan, saka na lamang po natin ilipat yung ayan, kung mati-trigger ito, ayan. Ito muna yung ating, ito po yung parang pinakabasihan natin ngayon dito. Ayan, yung resistance natin na ito. At ayan, yung buy naman natin ay lipat po natin dito sa itaas. Ayan, lagay po natin dito yung buy pending order natin at saka dito. Ayan, maski dalawa lang. Tapos tanggalin natin yung mga price level muna natin dito. Ayan, yan na lang muna. Ngayon ay yung aking projection po rito ay syempre magpapatuloy po sa pag-angat ang presyo nitong si Bonk. Ayan, kung tuluyan po niyang mababasag yung ating major support, major resistance dito sa 40 digits 43. Ayan, sabihin natin na kung nabasag niya ito ay yan po yung signal natin or sinyalis natin na mayroon pang kakayahan itong si Bonk na magpatuloy sa kanyang pag-angat, which is obvious naman na yan, base po sa nakikita natin kasalukuyang candlestick nito ay yan, tagos na po siya. Kailangan lamang po niyang magsara sa ibabaw nito para makumpirma natin or makonfirm natin na talagang tuloy na yung kanyang pag-angat sa presyo. Maliban po dyan ay yung mga indicators natin dito, katulad po ng ating Household indicator ay ayan, bullish na bullish yung ating yung kanyang ipinapakita na signal, maging ang ating QQE mode indicator dito. Yan, tuloy-tuloy na lumalaki yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay patuloy po na mas lalong tumitindi ang buying pressure o yung bullish pressure na naranasan ni Bonk sa pagdaan or paglipas ng mga araw. Kaya yan, mataas po ang posibilidad na tuloy lamang ang pag-angat sa presyo nitong si Bonk. Pero yan, wag po natin iaalis yung ating posibilidad or chances na ito ay maaring makaranas po ng consolidation dito sa ilalim ng major resistance line natin na 40 digits 43. Kasi wag po tayong pakakasiguro na talagang basag na ito kasi kasalukuyan pang binabasag ito ni Bonk. Kaya may posibilidad po na biglang mauwi na lamang yung kanyang yung kanyang itaas na bahagi na ito ng isang wick or karayom at posibleng dito magsara yung itaas na bahagi ng kanyang katawan. At kung pag yan yung nangyari ay mauwi po ito sa isang consolidation. At syempre, nandyan pa rin po yung risk na kung hindi po siya magko-consolidate ay maaari po siyang bumagsak para sa isang correction. Ayan, malamang ay makakaranas po siya ng correction, lalong-lalo kung pag napagod po talaga siya at babagsak po siya sa mga support. Syempre, kung magkakaroon po siya ng correction ay syempre dito pa muna sa support natin dito sa 40 digits 34, 37 magkakaroon ng correction. Pero pag nabasag po yung support natin na ito ay syempre yung sunod na support natin ay dito sa 40 digits 28, 43. Pero sa tingin ko ay kung siya ay makakaranas po ng correction ay possible po na baka hanggang dito lamang po yung kanyang ibabagsak kasi major support po ito, isa itong napakatibay na support kung saan ay marami pong mga buyers na handang bumili sa presyong ito. Kaya yan na rin po yung dahilan kung bakit meron po tayo nakabang rito na isang buy pending order. At pagdating po sa mga major support ay medyo malaki po yung mga binibili ko rito. Kaya ayan, as compared sa mga binibili ko sa mga minor support. Ayan.
Yan po yung aking update, pero sa lahat po ng mga projections ko, sa tatlong projections ko na ito ay yan, nakikita ko po na ang may mataas na tsansa or posibilidad na magiging galaw ni Bonk sa paparating na araw ay tuluyan po niyang mababasag ito at aakyatin niya yung sunod na major resistance line natin dito sa 40 digits 4800. Yan, at gaya ng aking sinabi kanina ay matindi po kasi talaga yung balita natin na malilista itong si Bonk sa Binance US na trading platform. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.